Viewer discretion is advised. Misogyny. Ang misogyny ay tumutukoy sa matinding galit sa mga babae. Ang salita ay nabuo mula sa mga salitang Griego na misein o magalit at gyne o babae. Ang mga taong ito ay tinatawag na misogynist. Ang Siberia ay kilala sa ilang pinakamalamig na lugar sa mundo. Tahanan ito ng mga 36.8 milyong tao at karamihan sa Siberia ay napapalibutan ng mga bundok at masukal na kagubatan na hindi pa napupuntahan ng mga tao. Ang lugar ay mabilis na lumago dahil sa maraming likas na yaman tulad ng petrolyo, gas, diamante, iron at ginto na nagdala ng malaking pag-unlad sa pagmimina noong 20th century. Dito, may taong nakatira na nagngangalang Mikhail Popkov na lumaki na may matinding pagkamuhi sa mga babae. Dahil sa kanyang iniisip na may kabit ang kanyang asawa, desidido siyang parusahan ang sinumang babae na naglalakbay at nag-e-enjoy kaysa manatili sa bahay kasama ang kanilang pamilya. Si Mikhail ay sinilang noong March 7, 1964. Ito ay sa Norilsk, Russia at lumipat ang kanyang pamilya sa Angarsk. Ngunit nanatili si Mikhail sa Norilsk at nanirahan kasama ang kanyang lolo at lola. Nang ibalik siya sa kanyang mga magulang, doon lamang niya unang nakilala ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil sa feeling niya na lagi siyang napapabayaan at ini-ignore, nagsimula siyang magkaroon ng galit sa kanyang kapatid. Sa ilang pagkakataon, nakwento niya na siya'y inaabuso ng kanyang ina nung siya'y bata pa. Pagkatapos niya makapagtapos sa paaralan ay nag-aral muli siya upang matuto sa pagka-mekaniko at naglingkod din sa militar. Pagkatapos ng kanyang serbisyo sa militar, naging tagahukay siya ng mga libingan kasama ang kanyang ama. Makaraan ng ilang panahon, nakakuha siya ng isang trabaho sa isang lokal na pabrika bilang isang repairman. Di naglaon, ikinasal naman siya kay Elena at nagkaroon ng anak na babae na tinawag na Katarina. Isang araw, nakatagpo siya ng isang dati niyang kaklase na nagtatrabaho bilang isang pulis at ito ay nag-udyok kay Mikhail na subukan ang trabaho bilang isang duty officer sa Angarsk Police noong 1987. Sa isang yugto ng kanyang pag-aasawa, nagsimula siyang makakita ng ebidensya na maaring may kabit ang kanyang asawa. Hindi niya ito tuluyang inakusahan sapagkat nais niyang palakihin ang kanyang anak na buo ang pamilya. Subalit, ang galit kapag pinipigilan ay lalo itong sasabog na madalas napupunta sa di kanais-nais na pangyayari. Ang galit niya sa kanyang asawa kasabay ng kanyang pagtatanim ng sama ng loob sa kanyang kapatid at pagdamdam sa pagpapabaya ng kanyang ina ay nagdulot ng malalim na galit niya sa mga kababaihan. Noong 1992, nagsimula si Mikhail na kumuha ng mga buhay ng mga kababaihan. Ang kanyang paliwanag ay linisin ng lungsod ng mga hindi karapat-dapat na mga babae na imbes na nasa piling ng pamilya ay mas pinili pa ang alak at ibang lalaki. Sinabi niyang nais niyang magiganti sa mga kababaihan na hindi tapat sa kanilang asawa at anak na laging lumalabas para mag-party na parang walang bukas. Sa kanyang pag-amin, madalas din siyang kumukuha ng prostitute at dadalhin sa isang lugar para patayin na sa feeling niya ay nalinis niya ang isang maliit na bahagi ng Siberia. Ayon sa kanyang pagsisiwalat, ginamit niya ang kanyang posisyon bilang isang pulis para kuhanin ang mga babaeng ito. Kapag nakita niya ang isang babae na lasing ay aalukin niya ito na sumakay sa kanyang sasakyan at yayayain kung saan man. Kapag nandoon na sila, itatanong niya sa kanila kung gusto na nilang umuwi o gusto pa nilang mag-party. Kapag pumili sila ng party ay dadalhin niya ito sa isang liblib na lugar kung saan niya gagawin ang mga di kanais-nais na bagay. Dito, ang mga babae ay gagahasain niya at pagkatapos papatayin. Sinabi niya na hindi niya tinatago ang mga bangkay. Iniingatan lamang niya na walang maiwan na ebidensya. Isang bagay na tila'y natutunan niya mula sa kanyang trabaho bilang pulis. Mahirap paniwalaan na si Mikhail ay may anumang uri ng buhay maliban sa pagpatay. Mula 1992 hanggang sa taong 2000, umabot siya ng 78 na kumpirmadong pagpatay. Dito, gumamit siya ng iba't ibang uri ng armas sa mga kababaihan. Ito'y sa ilalim ng ilang pinakamasaklap na paraan. Ang ilan sa mga sugat sa kanyang mga biktima ay gawa ng kanyang mga ngipin. Dito nabuo ang pagbansag sa kanya bilang werewolf.
Isang gabi, hinatid niya ang 35 years old na si Maria Lucina at 37 years old na si Lelia Pashkoskaya at dinala ang mga ito sa gubat. Doon nirape niya ang mga babae at pinatay sila habang dinedispose sa mga bangkay. Nahulog ang kanyang police badge mula sa kanyang bulsa at hindi niya ito napansin hanggang sa umalis na siya sa lugar. Bumalik siya para kunin ang badge at nang gawin ito, napansin niyang may isang babae na buhay pa. Pagkatapos nito, may dalawa pa siyang naging biktima. Ito'y sina Tatiana Martinova, 20 years old, Yulia Kaprikova, 19 years old. Nagpunta sila sa isang concert noong October 1998 at uminom sila ng maraming alak. Ginamit ni Mikhail ang pagkakataon na ito upang turuan ng leksyon ang mga babae. Pagkatapos silang alukin na sumakay ay dinala sila sa isang liblib na lugar kung saan niya ito ginahasa at pinatay. Sa kanyang mga biktima, ang ilan ay pinatay sa pamamagitan ng pamamalo ng mga bato. Ang ilan ay hanggang 170 na beses gamit ang screwdriver, axe, martilyo, pala at baseball bat. Isang babae ang tinanggalan ng ulo habang isa naman ay tinanggal ang puso mula sa kanyang dibdib. 3 babae lamang ang nakaligtas sa kamay ng werewolf. Isa sa maswerteng ito ay si Svetlana Misavicius, 17 years old, na naglalakad pauwi mula sa bahay ng kaibigan. Nakita siya ni Mikhail na naglalakad mag-isa sa malamig na gabi. Kaya't masaya itong tinanggap ang sakay mula sa mabait na pulis. Habang nakasakay, natanto niya na may malinang nangyayari. Nalampasan niya ang daan patungo sa kanyang bahay at nagsimula naman magmaneho si Mikhail papunta sa gubat. Pagdating sa liblib na lugar, pinilit siyang hubarin ang kanyang damit at sinimulan na inumpog ang kanyang ulo sa isang puno. Nang halos siya'y mawalan ng malay, sinimulan na siyang gahasain. Nakatakas siya at tumakbo sa kalsada, nahubad at tuguan. Kumaway siya ng kanyang mga kamay sa mga dumadaang sasakyan, ngunit wala sa kanila ang huminto. Nakuha pa rin siya ni Mikhail gamit ang kanyang sasakyan. At nang bumaba ito mula sa sasakyan, siya'y muling binugbog at iniwan sa tabi ng kalsada. Kinabukasan, nagising siya sa isang punerarya at dito'y sobrang lamig. Akala niya'y patay na siya. Sinabi niya na makakita siya ng bangkay sa tabi niya, siya'y biglang nawala ng malay. Nang magising siya muli, siya'y nasa ospital na at hindi makapagsalita dahil sa trauma. Kalahati ng kanyang buhok ay natanggal at siya'y nabaldado sa isang bahagi ng kanyang katawan. Nagdulot ito ng pinsala sa kanyang utak, nagkaroon ng frostbite at malala pa ang syphilis. Ito ay nakukuha sa pakikipagtalik. Sinabi niyang siya'y birhen bago ang atake, kaya't si Mikhail lang ang posibleng nagbigay nito sa kanya. Pagkatapos ma-discharge sa ospital, ang kanyang natirang buhok ay naging kulay abo. Sumailalim siya sa pag-aaral ulit kung paano maglakad at magsalita. Hanggang ngayon, may stutter pa rin siya. Iniulat niya ang insidente sa pulis at sinabi na ang lalaking ng rape at nagtangkang pumatay sa kanya ay isang pulis. Tinuro pa niya si Mikhail sa mga litrato, ngunit hindi ito sineryoso ng mga pulis. Tinanong nila si Mikhail at tinanggi nito ang lahat, kahit ang asawa niya ay nagsinungaling patungkol sa kanyang alibay. Pagkatapos nito, isinara ng pulis ang kaso noong July 1999. Ang pangalawang biktima ni Mikhail na si Evgenia Protosova ay nagtagumpay sa isa pang pagsalakay ng werewolf. Pagkatapos niya mag-dinner kasama ang kanyang boyfriend, pinagpilitan ng kanyang boyfriend na bumalik sa bahay nito. Ngunit tumanggi siya nang sabihin niyang ihatid na lang siya pauwi. Tumanggi din ito at sinabi na hanapin na lang niya ang sarili niyang paraan pauwi. Sa paglalakad niya pauwi, nakita siya ni Mikhail at sinakay. Ngunit ito hindi naka-uniforme ng pulis at ipinakita lamang ang kanyang police ID. Habang papalapit na sa kanyang bahay, bumilis ang takbo ni Mikhail at tumiretso lang. Nagsisigaw ang babae. Pinalo siya sa ulo at iniwan siya sa gitna ng kagubatan na nabigla at nasaktan. Habang binababa siya ng kotse ay nakatakas ito at ito ay nagtago. Ngunit nahuli siya at pinalo uli sa ulo. Ang sumunod na naalala niya ay nagising na siya sa ospital. Siya'y na-rape at iniisip ni Mikhail na natuluyan niya ang babae dahil sa pagsakal dito. Ngunit nakayanan niyang mabuhay. Isang araw natagpuan siya ng ilang tao na kumukuha ng mushroom. Tinawagan ng mga ito ang pulisya at dinala siya sa ospital. Nagbitiw naman si Mikhail sa pagiging pulis noong 1998 at
kumuha ng ibang trabaho. Ito'y pagiging private security. Sa huli, nagtrabaho siya para sa Angarsk Oil and Chemical Company. Naniniwala ang iba na nagpatuloy siyang pumatay, ngunit may iba namang nagsasabing huminto siya noong taong 2000 dahil sa sakit nito na syphilis. Hanggang 2012 nang masimula ng otoridad ang pagsulong sa kaso. Nagsimula silang magbalik-aral ng ebidensya mula sa mga crime scene at napansing may mga tire tracks sa karamihan ng mga lugar na nauugma sa Niva 4x4, isang karaniwang sasakyan ng pulis sa Siberia. Humingi ang mga investigador ng listahan ng 3,500 na retired at current police officers ng DNA samples. Sa wakas, dinala nila si Mikhail sa istasyon para sa isang panayam habang ine-examine ang ilang mga biktima upang kolektahin ang DNA sample. Hindi nagtagal, nagkaroon ng DNA match at napatunayan na si Mikhail Popkov ang may kasalanan. Noong June 23, 2012, siya inaresto at kinasuhan ng pagpatay sa 22 na kababaihan. Noong January 2015, aminado siya ang may sala. Siya hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Svetlana at Evgenia ay kaharap ang kanilang attacker sa korte. Sinabi ni Svetlana na siya'y nagulat na mayroong pang buhay matapos ang kanyang mga atake dahil sa sobrang kahayupan nito. Ngunit mas marami pang babae ang namatay sa kamay ni Mikhail. 2 taon ang nakalipas, inamin niyang may 59 pang mga babae na kanyang pinatay. Dinala niya ang mga investigador sa mga lugar at napatunayan ang 56 sa kanyang mga krimen. Noong December 2018, siya'y nahatulan para sa mga pagpatay na iyon at ibinigay ang second life na sentensya. Noong July 2020, inamin ni Mikhail ang 2 karagdagang pagpatay at noong June 4, 2021, siya'y hinatulan ng karagdagang 9 na taon sa bilangguan. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang bilangguan sa Siberia. Ang kanyang huling 2 pag-amin ay nagdadala ng kabuuang bilang ng kanyang pagpatay sa 83 na mga babae, kung saan 78 sa kanila ang napatunayang totoo. Dahil dito, siya ang pinakamatagumpay na serial killer sa Russia at may ika-4 na pinakamaraming napatunayang biktima sa buong mundo. Hindi lang siya isa sa pinakamasamang serial killer, kundi isa rin sa mga pinakamasamang halimaw na nakita ng mundo. Nangyari ang lahat ng ito dahil hindi niya kayang ayusin o ilabas sa mga problema niya sa mga babae ng kanyang buhay. Kaya tuluyan na lang siya naging misogynist. May masasabi ka ba sa kwento natin ngayon? I-comment mo na yan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!